Balita Pulis Gabo. Good morning mga ka-okay! Isang mapagpalang umaga, lungsod ng Olongapo. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati. Muli, isang magandang umaga. Welcome po sa ating programa para maipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Master Sergeant Maria Lavela Adolfo, ang CAS PNCO ng Police Station 3. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalind V. Ferrero, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gabo. Today is November 20, 2025, araw ng Huwebes. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programa at activities sa ilalim ng PNP Focus Agenda na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampaning natutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, kami po ang inyong Pulis Gapo, may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. At isa sa PNP Focus Agenda ang community support sa pamumuno ng aming Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartares Jr. Tungo sa magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. At ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval. Kaagibat ng ating mga partners agencies, mga stakeholders at media partners upang maabot ang ating kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula November 10 hanggang November 16, 2025 ng ating previous week. Sa kabuuan ay merong 7 total arrested ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa manhunt and anti-illegal drug operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 5 drug personalities arrested mula sa matagumpay na sinagawang 5 anti-illegal drug operations. Kung saan ay nakapagkumpiska po tayo ng shabu na may kabuuang standard drug price na 21,474 pesos and 40 centavos. At 2 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakaiwalay na kinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. At sa bypass operation, bilang pagpapatuloy sa kampanya laban sa iligal na droga, matagumpay na nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Police Station 1 Olongapo City Police Office noong November 11, 2025 bandang 9:35 ng gabi sa kahabaan ng Arthur Street, Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City. Nagdulot ng operasyon ng pagkakaaresto ng isang street-level individual na sangkot sa iligal na droga at nakumpiska ang 3 pirasong hitch-sealed transparent plastic sachet na naglalaban ng shabu na may kabuuang timbang na 0.76 grams at standard price na 5,222.40 centavo na na-recover din ang bypass money. Kasalukuyan na nasa custodial facility ng Police Station 1 ang suspect at haharap sa kaukulang kaso sa ilalim ng Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Noong November 14, 2025, bandang alas 6:10 ng gabi, nagsagawa ang mga tauhan ng Police Station 3 ng isang anti-illegal drug bypass operation sa kahabaan ng Rodriguez Street, Barangay New Calalaki, Olongapo City. At nagresulta ang operasyon sa matagumpay na magkakaaresto ng isang lalaking suspect na kinilala sa alias na Boy Demonyo, residente ng Barangay New Calalaki. At nasamsam mula sa suspect ang 3 plastic sachet na naglalaman ng shabu na may kabuuang timbang na 1.538 grams, na may standard drug price na 10,458 pesos and 40 centavos. At halagang 300 peso bilang bypass money.
At dinala ang naarestong individual at ang nakumpiskang ebidensya sa Police Station 3 para sa wastong dokumentasyon at pagsusuminti ng kaukulang kaso. Maliban dyan ay matagumpay na nagsagawa ng manhunt operation ng mga tauhan ng Police Station 1 Olongapo City Police Office sa pamumuno ni Police Captain Marvelous P. Carbonell, Officer in Charge. Katuwang ang Olongapo City Intelligence Unit na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang individual na kilala sa alias na Bri na may kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ni Hon Amy Marie B. Alcera, presiding judge ng Metropolitan Court Quezon City Branch 139 noong Agosto 20, 2020 na may itinakdang piyansang 3,000 pesos. Dinala ang arestong individual sa Police Station 1 para sa wastong dokumentasyon at ihaharap sa kaukulang korte para sa tamang disposisyon. At sa karagdagang balita, patuloy pa rin ang pagpapaiting ng Olongapo City Police Office sa kampanya nito kontra illegal gambling sa lungsod. Kaugnay nito, 2 individual ang naaresto mula sa isinagawang operasyon ng Pulis Gapo at nakapagkumpiska ng 540 pesos bilang pamusta o bet money. Maaharap ng kasong paglabag sa PD 1602 ang mga arestadong individual. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment at balita sa ilalim ng pinaigting na PNP Focus Agenda sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay at sa pamahalaang lungsod ng Olongapo sa pamumuno ni Honorable Mayor Roland C. Paulino Jr. At pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN or Barangay Information Network. At para naman sa ating information operations at community engagements, pinapaabot ng aming City Director Police Colonel Clarval ang taus-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karatig lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. At mga ka-okay, kayo po ay manatili lamang dyan at kami po ay magbabalik sa loob lamang ng ilang paalala. Balita Police Gapo. At welcome back dito po sa ating programa, ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Narito ang ilang aktibidad ng Olongapo City Police Office sa buong lungsod. Ipinapahayag ng Philippine National Police ang taus-pusong pasasalamat sa daang-daang libong kalahok sa nakiisa sa INC Peace Rally at tumulong upang mapanatiling maayos at payapa ang ikalawang araw ng mga pagtitipon. Tinatayang umabot sa 550,000 katao ang dumalo sa Quirino Grandstand. Sa kabila ng malaking bilang ng mga kalahok na natiling kalmado, maayos at may paggalang ang kapaligiran. Lubos naming pinahalagahan ang disiplina, pakikisa at pagsunod ng publiko sa mga paalala ukol sa kaligtasan na naging mahalaga upang mapanatili ang seguridad para sa lahat. At bukod dito, binabati at pinupuri namin ang aming mga pulis para sa kanilang profesionalismo, mahigpit na pagsunod sa maximum tolerance at walang pagod na dedikasyon sa pagsanggalang sa publiko. Ang kanilang serbisyo kasama ang pakikisa ng komunidad ay nagpapakita ng pinakamalakas na anyo ng responsibilidad na pinagsaluhan ng lahat. Bandang 10:20 ng gabi noong November 18, 2025, personal na tinanggap ni Pro-T Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. ang bumalik na Pro-3 CDM contingent matapos ang matagumpay na deployment sa 2 araw ng Peace Rally for Transparency, Accountability and Justice sa Maynila. Kasama rin sa pagtanggap ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office na nakibahagi sa operasyon. Isinagawa rin ng isang simpleng awarding ceremony upang kilalanin ng mga personnel para sa kanilang kahangahangang pagganap at dedikasyon sa buong misyon. Ang matagumpay na operasyon ay maayos na sa pakipagtulungan ng Pro-3 CDM contingent at sa Olongapo City Police ay patunay ng kanilang profesionalismo, disiplina at dedikasyon sa kapayapaan at kaayusan. Yes, partner, at ang Olongapo City Police Office ay nagpadala nga ng mga contingents natin dyan. No? Bali, 95 lahat yung naipadala natin dyan. At salamat po sa Panginoon na lahat po sila ay nakauwing ligtas at maayos. At sa ating pagpapatuloy ay dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang.
Pero bago yan, partner, ay nais din natin magbigay ng kaalaman patungkol sa terorismo. Nais po namin ipabatid sa lahat na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibigay ng anumang tulong sa terorista o teroristang grupo, gaya ng pondo o pera, kagamitan or devices, armas at supplies, transportasyon o tirahan, impormasyon, dokumento o lihim na datos, training o pag-aaral na makakatulong sa pagkumit ng terorismo. At ang parusa nito ay may habang buhay na pagkakabilanggo. Ang sino mang nagre-recruit ng tao para sumama o sumuporta sa teroristong grupo ay may mabigat na pananagutan. Kasama na rito kahit online recruitment o pag-engganyo sa social media. At ang kaparusahan nito ay habang buhay na pagkakabilanggo. Pati na din ang pagpapalaganap o pag-udyok ng teroristang aktibidad sa pamamagitan ng social media posts, speeches, videos, and publications, online propaganda. Kahit hindi nagresulta sa aktwal na terorismo basta may intensyon na mag-udyok. At ang parusa ay 12 years imprisonment. At ang lahat ay hihikayat na makipagtulungan sa PNP o Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng tamang pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad. Maaaring tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Patuloy na nagsisikap ang ating kapulisan upang mapanatili ang ligtas at mapayapang pamayanan. Gayunman, hindi pa rin nawawala ang mga banta ng kriminalidad. Kabilang na ang mga bagong paraan ng panloloko na dapat nating pag-ingatan. Paalala ng PNP, ang inyong ID ay hindi dapat pinapasa o pinapakuha ng litrato sa mga hindi ninyo kilala. Tandaan, ito ang inyong pagkakakilanlan at proteksyon. Naririto ang mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng bungotos na ito. Protektahan ang inyong ID, huwag basta magbigay o magpakuha ng litrato ng government ID. Yes, partner, dito sa modus na ito, ito yung tinutukoy natin, yung modus sa GCash. Na sobrang parang, alam ko 2 years ago, napakaraming na biktima. Nung nagsisimula pa lang yung GCash na may mga umiikot nga na nagpipicture ng ID, yun yung ginagamit nila para makapaggawa ng account ng GCash na hindi naman talaga yung taong yun yung may-ari. Kaya dapat mag-ingat tayo, partners, no? Bigay mo na yung pangalawa, partner. Kilalanin muna ang mga lumalapit kung hindi opisyal ng gobyerno, barangay o PNP na may malinaw na pagkakakilanlan, huwag magtiwala. At pangatlo, huwag magpaloko sa alok ng pera. Tandaan, kung may kapalit na personal na impormasyon, laging may masamang intensyon. At pang-apat, mag-ingat sa pag-share ng personal data online. Huwag mag-post ng malinaw na litrato ng ID o dokumento sa social media. Yes, partner, alam ko meron dyan. Yun yung mahirap ng posting natin ngayon ng mga mukha natin. Actually, nagagamit sa illegal na pamamaraan. Kaya nakakatakot. So, as much as possible, kung hindi naman natin pinagkakakitaan ng social media, is mag-private na tayo na hindi basta-basta po na-open ng iba yung Facebook natin. Pero kasi, meron yung talagang pinagkakakitaan nila yung social media nila, naka-professional. Kaya talagang for public consumption. Pero syempre po, yung pag-iingat po ay lagi natin pinapaalala. O kaya i-blur nila, partner, no? Para mas safe kung gusto nilang i-post. I-blur na lang natin yung mga details na hindi dapat makita, no, ng publiko. Yes, partner. Okay? Panglima, turuan ng pamilya at kapitbahay, lalo na ang mga nakakatanda at kabataan. Ipaliwanag ang ganitong modus upang hindi sila malinlang. Agad mag-report kung may kahina-hinalang tao o grupo, iulat sa barangay o pinakamalapit na police station. At higit sa lahat, partner, tumawag sa 911, no? Para sa agarang aksyon at tulong ng PNP. Yes, partner, papaliwanag lang natin sa kanila yung kabuuan. Bali ito kasi may mga grupong umiikot sa mga komunidad. Ang gagawin nila, sasabihin nila na pipicturan sila, kukunin yung information nila, kukunin yung picture ng ID kasi mabibigyan sila ng ayuda. Merong ganun. O kaya naman kapalit nun ay 500 pesos. Ang hindi po nila alam, nagamit yung informasyon nila sa paggawa ng account ng GCash. So ngayon, gagamitin yun sa illegal. Ang masama lang po doon kasi yung ID ginamit is sa'yo. Makikita po yun yung cybercrime office natin. May insidente po akong nakuha sa cybercrime group nga natin na
meron po silang hinuli, nawaran po yung tao dahil nga sa illegal nga na sa GCash, online scam. Ang problema po, nung huhulihin na nila yung tao, imagine po, isa po siyang magsasaka. Sobrang layo po nung bukirin na napuntahan nung kapulisan natin na wala naman talagang alam online yung magsasaka na yun. So, hindi talaga siya yung gumagawa ng online scam na yun, kundi nagamit po yung ID niya. So, lahat po ng ating mga tagapakikinig ngayon ay sobrang mag-iingat po tayo sa ganyan. Kasi usually naman po, kung may iikot, ay lagi po may kasamang barangay yan. So, kung wala naman po, alam naman po natin yung number ng barangay natin, ay itawag po muna natin kung talaga may mga paayuda, may mga ganun pong umiikot sa ating barangay. So, mag-ingat po lagi mga kababayan, no? Ayan, partner, dahil usapang scam na rin lang tayo, narito po ang mga paunawa ng PNP ukol sa mga text scams. Pero bago dyan, partner, tayo muna ay bibitinin muna natin sila ng konti. Kayo po dyan ay manatili lamang sapagkat kami po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Balita Pulis sa Tabo. At welcome back mga ka-OK! Ang Balitang Pulis ko po ay muling nagbabalik. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At sa ating pagpapatuloy ay narito ang paunawa ng Philippine National Police ukol sa mga text scams. Ipinababati ng Olongapo City Police Office sa publiko ang babala laban sa mga text scams at peking mensahe na gumagamit ng pangalan, posisyon o pagkakakilanlan ng mga tauhan ng Philippine National Police. Ang PNP ay hindi naniningil ng pera, humihingi ng personal na impormasyon o tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng text messages, ng tawag o online platforms. Anumang mensahe gamit ay peke at dapat pag-ingatan at huwag pagkakatiwalaan. At hinihikayat ng PNP ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o sa Olongapo City Cyber Response Team ang anumang kahina-hinalang mensahe o tawag upang maiwasan ang panlilinlang at scam. At dahil sa talamak ngayon ng mga fake news, pag-usapan natin ang misdismal information. Mga ka-okay, mag-ingat sa misinformation. Ito ay maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan o panic. May tatlong uri nito. Una, misinformation. Maling impormasyon na hindi sinasadya. Pangalawa, disinformation. Sinadyang maling impormasyon para maninlang o makapanira. At pangatlo, malinformation. Totoong impormasyon pero ginagamit sa maling paraan para makasakit, makapanira o manakot. Yes, partner, yung sa misinformation, no, ito yung mga hindi totoong balita pero minsan accidentally or na-share ng mga tao or ng publiko, hindi dahil para makapanira sila, minsan dahil lang sa concern nila, kaya lang hindi nila alam na hindi pala ito totoo. Kaya ngayon po pinag-uusapan natin to para po mas maging maingat at responsableng tayo, online or digital citizen po. At dahil nga dyan, bago mag-share ng anumang post online, sundin ang mga simpleng tips na ito. I-verify ang pinagmulan, siguraduhin galing sa lehitimong source o opisyal na ahensya. Basahin ang buong mensahe, huwag mag-share base lang sa headline o larawan. Suriin ang petsa at detalye, siguraduhin kasalukuyan ang impormasyon at hindi luma. Pero kasi partner, minsan nadadaya din nila to minsan luma na 3 years ago, na-edit nila yung date, tapos akala tuloy nagpapanik yung mga tao kasi akala may ganong kaguluhan talaga. Madalas yan, partner, sa Mardi Gras, di ba? Ilang beses na tayong mga nakatanggap ng ganyang klaseng posting. Yes, partner, bago nagsimula yung Mardi Gras, lumang-luma na pala yung mga suntukan o kaganapan nun is posting na akala mo kasalukuyang nangyayari. Like for example din po, bago po nagkaroon ng INC Peace Rally, nag-post po yung publiko. Ito naman po ay parang disinformation siya kasi mali. Like marami ng tao dun sa venue na wala naman pala talaga. Nag-AI sila, nagkaroon ng para matakot yung mga tao na magkakagulo. Yes, partner. Mag-isip bago mag-share. Kung may duda, huwag agad ipasa o share. Mas mabuting i-report o i-verify muna. At huwag basta-basta maniniwala sa forwarded messages sa social media posts. Kadalasan, dito kumakalat ang peking impormasyon. Iulat ang peking impormasyon. Kung makakita ng maling impormasyon o scam, pwede itong i-report sa Olongapo City Cyber Response Team o sa pinakamalapit na pulisya.
Ayan, partner, hinihikayat natin yung lahat. Ngayon, actually, gumawa tayo ng parang may group chat ang Miss This Malinformation. So, hinihikayat po natin ang publiko na anumang fake news o hindi sila sigurado sa kung talagang legit yung post, pwede niyo po kaming i-message doon po sa Facebook account natin, Olongapo City Police Office, or sa Facebook ng kahit na anumang istasyon or sa cybercrime para po ma-verify yun, para po makatulong tayo. At kung malalaman natin na fake news to, matulungan niyo po kami na i-post din po ito sa publiko para malaman ng tao na ito po ay fake news at para po ito ay ma-take down na ni Meta. Maging responsable at maging mapagmatsyag. Ang bawat isa sa atin ay may papel sa pagpigil o sa pagkalat ng maling impormasyon. So base sa batas, Republika bilang 1017 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Matagal na pala to, no, may partners, no? Yes. So, ang sino mang gagamit ng internet, social media, o electronic devices para magpakalat ng peking impormasyon o panlililang ay maaaring mapurusahan ng pagkakakulong at multa. Ang mga parusa ayon sa batas, pagkakakulong hanggang 12 taon. So, 12 years, sayang yung kung mapapatawang ka ng galitong parusa. So, depende sa bigat ng kaso at epekto ng maling impormasyon. So, ang multa naman ay maaaring umabot ng 1 milyon kung may pinsalang dulot sa publiko o individual. Stay prepared, stay safe, mga ka-okay, be responsible citizen online. Huwag maging trending sa maling paraan. Tama yan, partner. Muli po pinapaalalahanan natin ang lahat ng ating tagapakinig na maging responsable po sa ating pagpo-post. Anumang emergency, laging tandaan ang 3 numero. Dial 911. At bukas po ang opisina ng Cyber Response Team sa loob ng campus sa Camp Cabal, Barangay Bayarto, Olongapo City para sa anumang reklamo online. At yan po ang ating mga safety tips for the day na may meron po tayong napulot na aral at mag-iingat po tayong lagi mga ka-okay. Para naman maging updated sa iba't ibang aktibidad at accomplishment ng Police Gapo, ay paki-follow o like ang aming FB account, Olongapo City Police Office. Please follow also our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. Also, we do have our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Niyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali. Ganon din ang Police News Network Facebook page. At syempre, paki-like din po kung saan po tayo nakikinig ngayon ng 97.5 DWOK News FM. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa inyong oras sa pakikinig sa ating programa. Ngayong umaga, binabati ko po ang Police Station 3, headed by our Police Captain Melchor Escatigday, Officer in Charge, at ang aking dalawa pong deputy po, si Sir Navarro at si Sir Dick Dedicatoria. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Okay. At partner, bago maituloy, syempre naisin natin batiin ang buong kapulisan ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ng aming City Director na napaka-aktibo at napakasipag na walang iba kundi si Police Colonel Richie R. Claraval. At syempre batiin din natin ang lahat na mag-birthday ng November, partner. Sa inyong lahat po ay happy birthday. Baka may kakilala kang nagdidiwang ng kaarawan Happy ngayon. birthday po sa inyo. Kilala mo na sarili mo. Kina Sir Senyo, kina Ma'am Belhilda, marami po Marami sila eh. po, opo. Lahat na nag-PFT nung nakaraan, lahat yan ay nag-birthday ng November. At saka syempre partner, huwag natin palampasin na batiin din natin lahat ng tagapakinig ng mga ka-okay. Andyan ang ating mga kananay na manunundunan ng mga anak. Ang ating mga katatay dyan, ang mga driver natin, nagpapasada ng jeep, taxi, tricycle, na nakikinig ngayon. Alam ko, nakikinig sila ngayon. Dalangin po namin ay magkaroon kayo ng maraming pasahero at kumita po kayo ng malaki ngayong araw at naman po ay ingatan kayo ng Panginoon. And okay, ang ating pamilya, syempre, lalong-lalo na ang aking tatay. Magpagaling po kayo dyan, tay. No? Get well soon po and same sa aking mga anak. Ayan, partner, Okay. magpaalam na tayo. Laging tandaan ang usapang kaligtasan na usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong pulis po, Master Sergeant Adolfo. At muli, ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director Police Colonel Richie R. Claraval, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. At sa aming station manager, Ma'am Amela Jane Gordon. Kasama syempre ang napakaganda sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew and Sir Mel,
At si Ma'am Jenny na kasama rin natin ngayon. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Cebu accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod. Dito po sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer at magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga dito lamang sa Balitang Police Cebu.